Nak, ano sa tingin mo? Ayos na ba itong suot ko? Tanong ko kay Owen na kanina pa ako pinagmamasdan. Nakaupo siya sa kama habang nakahawak siya sa kanyang baba. Para siyang matanda na kung mag-isip ng malalim. Kaya napangiti ako nang hindi ko man lang namamalayan. Nakasuot ako ng simpleng off-shoulder dress, na hanggang ibaba ng tuhod ang haba. Natuto rin akong maglagay ng light makeup dahil sa kaibigan kong si Andoy. Bagsak at nakalugay naman ang mahaba kong buhok na hanggang sa aking siko. Kahit ano po ang isuot niyo mama. You're indeed beautiful. Sagot niya. Lumapit ako rito, at kinurot siya sa magkabilang pisngi na siyang ikinangiwi niya. Sumimangot siya ng bitiwan ko na ang mga matataba niyang pisngi. Napakabolero mo, manang-mana ka sa papa mo. Our son is just saying the truth, hon. Your beauty is breathtaking. Napairap ako nang pumasok si Oliver sa eksena. Galing siya sa labas, dahil may dumating na delivery kanina, at siya na ang nag-volunteer na kumuha, dahil para naman daw yun sa kanya. Ewan ko sa inyong dalawa. Namumula ang pisngi ko, dahil sa mga ngiting ibinibigay nila. Nilapitan ako ni Oliver at agad na ibinalot ang isa nitong braso sa baywang ko, at hinela ako papalapit sa kanya. Hinalikan niya ako sa pisngi, bago siya humiwalay at kinuha na ang susi ng kanyang kotse. Let's go. They're waiting for us. Tumango lang kami sa sinabi ni Oliver, at agad ko nang nilapitan si Owen. Hinawakan ko siya sa kamay, at sabay-sabay na kaming lumabas sa kwarto namin ni Oliver. 3 araw na rin ang nakalipas nang kausapin ako ng mama ni Oliver. At sa loob ng 3 araw na yon, ay wala akong ginawa kundi ang pilitin si Oliver na bumisita sa kanyang mga magulang. Nagtataka ito sa akin noong una, pero sinabi ko naman ang totoo, na pumunta rito ang kanyang ina, upang humingi sa akin ng tawad. Hindi naman mahirap magpatawad, siguro nga'y naririto pa rin iyong mga alaala ng mga nangyari, pero hindi ibig sabihin nun ay mananatili na lang ako roon. Kailangan mo ring magpatuloy at magsimula ng bago, ang pagpapatawad ang pinakaunang hakbang, para unti-unting maghilam iyong sugat na gawa ng kahapon mong pagkakabagsak. Kaya mahalaga ang araw na to, dahil sa wakas ay napapayag ko na siyang pumunta kami sa kanilang bahay, sa bahay mismo ng kanyang mga magulang. Sakay na kaming 3 ng kotse ni Oliver. Sa harapan kaming 2 ni Owen na upo, dahil ayaw niya sa likod, kasi wala siyang kasama. Kaya kandang-kandong ko siya habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Mababait po ba ang grandparents ko, mama? I didn't see them on my birthday po kasi, biglang tanong ni Owen, nakatingala na ito sa akin, at tila ba sabik na sabik malaman ang mga sagot ko. They're kind, especially my dad. He loves kids. Nang malaman nga nitong magkakaroon ako ng anak sa mama mo, he's really happy and excited to see you. He even gave you a present every holiday on your birthdays, ang sagot ni Oliver bigla. Nagulat ako dahil hindi ko alam ang mga bagay na yun, dahil ang buong akala ko'y kinamumuhian ako ng mga magulang niya, dahil sa isa akong ulilang lubos at mahirap pa. Pasensya na, hindi ko alam ang tungkol doon, sabi ko at umiwas ng tingin kay Oliver. It's not that big deal, hon. Kasalanan ko rin naman kung bakit hindi ko ipinapalam sa iyo ang mga yon. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Napangiti rin ito at itinuon na ang atensyon sa daan. Marami pang tanong si Owen, tungkol sa lolo't lola niya. Maging ang mga magulang ko'y itinanong niya, at sinabi ko naman ang totoo na nasa langit na sila. Napagod din ito kakatanong at nakatulog, habang kandong ko. Kahit nahihirapan ako, dahil lumalaki na siya'y tinitiis ko na lang. Are you okay, hon? Napatingin ako kay Oliver. Bumagal ang takbo ng kotse dahil nakatingin ito sa akin. Napansin pala nito na parang hirap na ako, habang kinakandong ko ang anak namin. Napangiti ako at tinignan si Owen na nakapikit ang mga mata, at bahagyang nakanguso ang labi niya, ang bigat na pala ng batang to. Parang kailan lang, sabi ko, imbes na sagutin ang tanong niya. Narinig ko ang tawa niya kaya naiangat ko ang tingin papunta sa kanya. Guwapo rin, manang-mana sa akin. Di ba? Napatitig ako sa mukha ni Oliver, may matangos siyang ilong, may iilang tumutubo ng bigot sa kanya, ngunit bagay naman iyon sa kanya, at may namumula siyang labi. Mabilis akong umiwas ng tingin, dahil sa biglang pag-iinit ng magkabila kong pisngi.
Mag-focus ka nga sa pagmamaneho, baka madisgrasya pa tayo. Tumawa lang ito at pinabilis na ang takbo ng kotse. Hindi naman nagtagal ay nakarating kami sa isang puti at malaking gate. Nang makilala ng guard kung sino ang sakay ng kotse, ay agad na nagbukas ang gate. Pagpasok namin ay mahabang sementadong daan ang bubungad, kasama na ang malaki at puting bahay, at ang fountain na nasa gitna. Kahit nasa loob pa lang ako ng kotse, makikita mo na kaagad ang ganda ng kanilang bahay, para na nga itong mansion kung sa totoosin, at ang mga magulang lang ni Oliver ang nakatira sa ganito kalaking bahay. Kasama na syempre doon ang mga kasambahay. Ginising ko na rin si Owen, at katulad ko'y nagulat din siya sa laki ng bahay na nasa harapan namin. Nang tumigil ang kotse sa harapan mismo ng main door, ay hindi na makapaghintay pa ang bata, at agad nang bumaba sa kotse. Sumunod naman ako at ganoon din ang ginawa ni Oliver. Nilapitan lang siya ng isang naka-uniforming lalaki na parang bodyguard, at ibinigay roon ang susi ng kotse. Papa, ang laki-laki po ng bahay. It's bigger than ours po. Excited na tura ni Owen. Tinitingala niya ang kabuuan ng bahay at palipat-lipat ang tingin sa bahay at sa fountain. Ginulo lang ni Oliver ang buhok niya at ngumiti. Let's get inside. Mukhang naghihintay na sina Papa sa loob. Nakahawak na si Owen sa kamay ng kanyang papa, at nauna silang maglakad sa akin. Kaya sumunod na rin ako. Kung maganda sa labas ng bahay, mas maganda naman ang interior design sa loob. May malaking chandelier sa gitna ng bahay. Ginto at puti lang ang makikita mo. Kahit na hindi sabihin, hindi sapat ang isa o dalawang halaga ng mga bagay rito sa loob. Hindi ko alam na ganito pala sila kay Amon. Son, sabay kaming tatlong napalingon, sa 2 taong kakapasok lang dito sa living room ng kanilang bahay. Pareho silang nakangiti. At masayang-masaya na nandito ang anak nila. Pa, Mom, napasinghap ako sa biglang pagpulupot ng braso ni Oliver sa baywang ko, at hinapit ako papalapit. Easy ka lang sa asawa mo nak. Wala naman kaming gagawin sa inyo. Tumawa ang papa ni Oliver sa kanyang sinabi. Tumingin ako sa ina ni Oliver na nakangiti sa akin, at tinanguan ako. Sinuklian ko ang ngiti niya ng isang matamis na ngiti. Natutuwa ako, dahil kahit papaano'y nakatulong ako na papuntahin si Oliver dito, upang makapag-usap man lang silang tatlo. Let's sit first. Have you eaten yet? Umiling ako dahil hindi pa kami kumakain ng pananghalian, pero kung agahan ay kumain na muna kami sa isang fast food kanina, habang papunta kami rito. Nagpahanda ako ng maraming pagkain. Maraming salamat po, sabi ko. Nakaupo na kaming lahat, kami sa mahabang sofa, habang ang mag-asawa naman ay sa isa pang mahabang sofa rin nakaupo. Nilingon ko si Owen na kanina patahimik nang makapasok kami rito. Nak, hindi ka ba magpapakilala sa lolo't lola mo? Bulong ko pa. Bakit nyo kami pinatawag dito? Balak nyo ba kaming paghiwalayin ng asawa ko ng harap-harapan? Naibaling ko ang atensyon ko kay Oliver nang magtanong ito. Hindi ko nababasa kung ano ang nasa isip niya, pero kinakabahan ako dahil para bang napakaseryoso niya sa mga oras na ito. Bakit naman namin gagawin iyon, Oliver? I know you were happy now with your family. And we don't have rights to stop your happiness. Nais lang namin na makasama ka, at makilala kami ng apo namin, sagot ng nanay ni Oliver, si Tita Amanda. Talaga po, biglang pagsingit ng anak ko. Kumislap din ang magaganda nitong mga mata, habang nakatingin sa dalawa. You're not going to ruin my family. Kinabahan ako kaya mabilis akong humingi ng paumanhin sa sinabi ng anak ko. Ngunit wala rin iyon nagawa, dahil nginitian lang ako ng mag-asawa. Kakaibang kakaiba sila ngayon, kumpara sa mga nakaraang pagtatagpo ng mga landas namin. Let him speak, Lucy. Mukhang naman na rin ng anak niyo ang pagiging madaldal ng papa niya noong bata pa siya. Tumawa na naman ang ama ni Oliver, at mukhang pati sa kanya'y nagmana rin ang dalawa. Apo, gusto mo bang maglaro na muna tayo? I have a lot of toys in Oliver room. When he's a kid like you. Talaga po. Nang makita ni Owen ang pagtango ng kanyang lolo, ay tumingin naman siya sa akin at nag-puppy eyes. Can I go with lolo po, mama? Tumango rin ako bilang pagsang-ayon, at sa isang iglap lang ay bumaba ito sa upuan, at nilapitan ang kanyang lolo Felipe. Thank you Lucy for helping us.
Ngayon sigurado na ako na nasa tamang tao ang anak ko, sabi ni Tita Amanda, nang magpaalam na kami papauwi. Hawak niya ang mga kamay ko, at nakatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Ramdam ko rin ang kasiyahan niya sa pagpunta namin dito. Masaya po ako na nakatulong po ako. Maraming salamat din sa pagtanggap. Huwag ho kayong mag-alala, kapag nagkaroon po kami ng oras ay bibisita po kami ulit. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay niyakap ako ni Tita Amanda na ikinagulat ko, ngunit agad din akong napayakap sa kanya. Nagpaalam na kaming uuwi na kami. Balak pa sana nilang doon na kami matulog kahit isang gabi man lang, ngunit sinabi ko na may pasok pa si Owen kinabukasan, at baka mahuli ito sa klase kung dito pa kami magmumula. Maging ang anak ko'y ayaw pa niyang umuwi, pero wala naman siyang nagagawa. Sakay na kaming muli ng kotse, sa likod na pumwesto si Owen, dahil kasama na nito ang mga larwang ibinigay sa kanya ng lolo. "Can you tell me the location of your parents' grave?" tanong ni Oliver sa kalagitnaan ng aming biyahe. Kaya kumunat ang noo kong napatingin sa kanya. Bakit? I wanted to meet them too. I wanted to talk to them. Kahit na nakakapagtaka ay sinabi ko na rin kung saan nakalibing sina mama at papa. Hindi naman iyon kalayuan dito sa bayan, kaya 30 minuto lang ay narating namin ang malawak na sementeryo. "Mama, what are we doing here?" tanong ni Owen, nakatingin ito sa labas. "It's creepy. Ewan ko ba sa papa mo nak?" Gusto raw niyang makilala sina mama at papa. Tumigil ang kotse sa lilim ng puno. Bumaba na kaming tatlo, at agad na humawak sa aking mga kamay ang mag-ama. Sabay na rin kaming naglakad papalapit sa magkatabing lapida ng mga magulang ko. Dala-dala naman ni Oliver ang mga dinaanan naming mga bulaklak at kandila. Matagal na rin pala simula noong makapunta ako rito. Nawawala sa isip ko at saka nahihiya akong magpakita sa kanila, dahil hindi man lang ako nakapagtapos ng college. Kumukupas na nga rin ang lapida, at halos hindi na rin mabasa ang mga nakasulat dito. "Nay, Tay," ngumiti ako. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa mga kamay ng mag-ama ko, nang umihip ang hangin. "Pasensya na po kung ngayon lang ako magpapakita sa inyo matapos ang ilang taon, pero nandito na po ako. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang pamilya ko." Hinawakan ako ni Oliver muli sa baywang. Lahat kami nakatingin sa lapida matapos naming sindihan ang mga kandila, at malagay ang mga bulaklak. "Hello po, ako nga po pala si Owen. Papa, natatakot ka ba?" Natawa ako sa sinabing iyon ni Owen. At sinama naman siya ng tingin ni Oliver. "It's my first time to meet them. Natural na natatakot ako, kahit na alam kong wala naman silang gagawing masama sa akin. I just wanted them to know that I'm thankful, dahil nakilala ko ang anak nila, at gusto ko rin malaman nila na mahal ko ito at pakakasalan ko siya ulit." Tulala akong nakatingin sa kanya. Nakangiti siya habang minamaneho ang kanyang kotse papauwi sa aming bahay. Kanina pa ako tahimik, at patuloy na pinoproseso ng isipan ko ang mga binitiwan niyang salita, sa harapan ng mga puntod ng aking mga magulang. Hindi ko lubos na maintindihan, at ang puso ko'y hindi na rin matigil sa pagtibok ng mabilis. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit pinangungunahan ako ng kaba. Kakaibang kaba na matagal ko nang gustong maramdaman. Kaba na hindi takot ang ibig sabihin kundi kasiyahan. Masaya ako dahil sa wakas, sa tagal na panahon akong nagtiis, ay mararanasan ko na rin na mahalin pabalik. 10 taon ang hinintay ko, umaasa at patuloy na kumakapit, kahit na araw-araw niya akong winawasak. 10 taon ang tiniis ko. 10 taong nangarap na darating din ang araw na ito. "Ang tahimik mo yata." Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim na sa labas at ang mga ilaw sa bawat gusali, streetlights at ang buwan ang siyang nagsisilbi ng liwanag sa paligid. "May iniisip lang ako," sagot ko. "Ako ba yan?" Mabilis akong napalingon kay Oliver na ngayoy nakangisi na. Ibang-iba sa dating masama kung makatingin sa akin, at tila kinasusuklaman ako. Nakangiti siya habang diretsyo pa rin ang tingin sa harapan. Napangiti rin ako dahil sa sinabi niya. Hindi. Ani ko na siyang nagpalaho sa mga ngiti niya. Mas lalo akong napangiti, dahil sa pag-iiba ng timpla ng kanyang mukha. Ang totoo niyan, iniisip ko si Christina, may katotohanan kong sabi.
May pangamba pa rin sa puso ko na baka sa mga susunod na araw, ay hindi pala ako ang mahal niya. What's with her? Tumungo ako at bumuntong hininga. Natatakot lang ako na baka bawiin ka niya sa amin ng anak ko, sagot ko. Naramdaman ko ang pagtigil ng kotse. Nang tumingin ako sa labas, ay nasa tapat na pala kami ng bahay niya. Tumingin naman ako sa kanya, dahil hindi pa rin ito ipinapasok ang kotse, at nakatingin din siya sa akin. Marami akong pagkakamali, at pagkukulang sa inyo ng anak natin. And I won't make any mistakes again, Lucy. This time, I promise that I will never hurt nor leave you. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ramdam ko ang kasiguraduhan sa kanyang sinasabi. Kaya isang ngiti lang ang nagawa ko, bago ako tumungo at bumaling ng tingin kay Owen, na mahimbing na natutulog sa mga hita ko. Panghahawakan namin ng anak mo ang mga sinasabi mo. Kinabukasan ay nagtaka ako nang wala na si Oliver sa tabi ko. Magkatabi na kaming natutulog, dahil iyon ang kanyang gusto. Tuluyan na rin akong bumangon. At sumaglit lang sa banyo upang maghilamos. Mamaya na lang ako maliligo, dahil uunahin ko muna ang paghahanda ng agahan namin. Lumabas ako ng aming kwarto, at naglakad ng ilang hakbang sa pasilyo, para marating ko ang kwarto ni Owen. Pumasok ako roon, at nagtaka ako nang hindi ko ito naabutan sa loob. Hindi ko rin narinig ang lagaslas ng tubig sa kanyang banyo, kaya muli akong lumabas. Nakakunot ang noo kong bumaba papunta sa kusina, pero wala akong naabutan doon. Tahimik. Ate, saan po sina Owen at Oliver po? Tanong ko sa kasama namin sa bahay, nang pumasok ito sa kusina bitbit ang mga panlinis sa kanyang magkabilang kamay. Magandang umaga po ma'am. Maaga po silang umalis kanina. Inihatid na po ng inyong asawa si Sir Owen sa eskwelahan. Tumango lang ako at umalis na ito, upang magpatuloy sa paglilinis. Wala akong nagawa kundi ang bumuntong hininga. Nakakapagtaka na hindi man ako ginising ng dalawang iyon. Lumapit na lang ako sa refrigerator, upang maghanap ng makakain ko. Nang buksan ko ito'y isang cake ang bumungad sa akin, at may nakasulat na note sa plastic na nakabalot dito. Kinuha ko iyon at binasa. Good morning hon. Here's a sweet cake for my beautiful wife. Thank you for coming into my life. I love you. Kumunot ang noo ko, ngunit ang labi ko'y may nakaguhit ng mga ngiti, hindi lang abot sa aking mga tainga, kundi maging sa aking puso. Nakakatawa at nakakakilig. Sino ba kasing kakain ng matamis na cake sa umaga? Hindi ba dapat ay agahan ang kanyang ginawa? Itinabi ko na lang yung cake, dahil mamaya ko na lang siguro iyon kakainin. Nagluto lang ako ng kakainin ko, at saka ako pumunta ng living room nang matapos akong kumain. Nanood na lang ako ng TV, dahil wala naman akong gagawin ngayong araw. Hindi na nga ako pumapasok sa coffee shop ni King, dahil na rin kay Oliver, na ipinagbawalan ako. Kaya maghapon akong tutunganga at maghihintay pag-uwi ng mag-ama ko. Ang bilis din pala ng oras kong tumakbo. Parang dati lang noon, nagtatrabaho pa ako sa palengke. Kumusta na kaya ang mga paninda ko? Parang kailan lang, naghahangad pa ako ng masayang pamilya at kumplito. Dahil simula nang mamatay ang mga magulang ko ay hindi ko man lang naranasan iyon. Masaya naman kami ng pamilya ko, ngunit mabilis lang iyon natapos noon. Kaya ipinangako ko na kapag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, aalagan ko sila at mamahalin habang buhay. At 10 taon muna ang tiniis ko, bago ko unti-unting nararanasan ang mga bagay na hinahangad ko. Kaya hindi rin ako nagdalawang isip na bigyan si Oliver ng isa pang pagkakataon, na patunayan ang kanyang sarili, dahil alam ko na sa pagkakataong ito'y hindi na magiging tulad ng dati. Napabalik ako sa realidad nang may mag-doorbell. Agad akong tumayo at nagmadaling pumunta sa labas, upang pagbuksan ito. Christina, mabilis na dumalo ang kaba sa dibdib ko, nang makita ko siyang nakatayo sa harapan ko. Tulad pa rin siya ng dati, nang makilala ko siya, at nang makita ko siya noon sa isla. Lucy, nakangiti niyang pagbati. Ngunit ako ay hindi ko magawang ngumiti, dahil sa takot na nararamdaman ko. Hindi ko mabasa kung ano ang ipinapahiwatig ng kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Wala si Oliver, sabi ko. Mahina siyang tumawa. Hindi ako naparito para kay Oliver. I am here because of you, I wanted to talk to you.
Pumasok ka na muna. Nilakihan ko ang pagbukas ko ng gate, at pinapasok siya ng tuluyan. Pumasok naman siya, at nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko siyang tumitingin-tingin sa paligid. Pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay na ipinatayo ni Oliver, para sa aming pamilya. Your house was big. A perfect house for a happy family, sabi nito. Nakangiti siyang lumingon sa pwesto ko. Seryoso lang naman akong nakatingin sa kanya, dahil ayokong maging plastic sa harapan niya. Diretsuhin mo na ako. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko. You seem tensed, Lucy. Tumawa na naman siya. Huwag kang mag-alala, hindi ako naparito para sabihan kang lumayo ka kay Oliver at hiwalayan siya. Magpapalam lang ako ng maayos. Gulat akong napatingin sa kanya. Naglakad ito papunta sa living room, at naupo sa mahabang sofa. Inilapag nito ang bag sa center table. At prenteng naupo roon. Sumunod ako sa kanya, at naupo naman ako sa single sofa. Ano ang ibig mong sabihing magpapalam? Ngumiti siya at humawak sa kanyang tiyan. Hinimas niya iyon, at napansin ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. I'm pregnant. Napatayo ako dahil sa gulat. Ano? Don't worry. Hindi si Oliver ang ama nitong dinadala ko. Oliver was just a friend of mine, simula nang maghiwalay kaming dalawa. Na-fall out of love rin ako sa kanya, nang makita kong masaya siya sa piling mo. Hindi ako masamang tao, siguro nga, noon galit ako dahil nalaman kong hiniwalayan niya ako, dahil lang sa isang babae. But then, I realized that I shouldn't force someone to love me back. Ang nanay lang naman niya ang may gusto sa relasyon naming dalawa noon. Napabalik ako sa pag-upo, at tahimik na nakatingin sa kanya. Akala ko'y babawiin niya si Oliver sa akin noon. Ngunit hindi naman pala. Hindi naman siya katulad ng mga babaeng napapanood ko sa mga telenovela, na gagawin ng lahat masira lang ang relasyon ng isang pamilya. Patawad, ang siyang nasabi ko lang nang maintindihan ko na ang lahat-lahat. Kasalanan ko kung bakit kayo naghiwalay noon. Kung nag-iisip lang ako ng tama, siguro'y hanggang ngayon ay kayo pa ring dalawa. Kasalanan ko ang lahat. Siguro kung pinigilan ko lang noon ang damdamin ko. Ganito kaya ang sitwasyon namin ngayon. Lucy, you don't have to feel sorry for what happened to the past. Walang may gusto ng lahat. Masaya ka na ngayon at masaya na rin ako. Sana kalimutan na natin ang lahat-lahat. We have to start our new life. Magpatuloy lang tayong dalawa. Maraming salamat, Christina. Ngumiti ako at ganun din ang ginawa niya. Naglaho na rin ang mga takot na nararamdaman ko. Mga pangamba na biglang naglaho. Tanging kasiyahan lang ang nararamdaman ko ngayon, dahil sa wakas ay alam ko na kung saan ako muling magsisimula.